Ika-23 ng Hunyo, ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DepEd pag-aaralan ng security protocol sa mga paaralan para sa seguridad ng mga mag-aaral. Tacloban School Shooting, wake-up call para sa administrasyon. Senate panel na magsasagawa ng hearing sa Tacloban School Shooting itinakda sa July 1. Big time rollback sa presyo ng petrolyo ipinatupad. Impeachment pre-trial ni VP Sara umabot na ng 3 araw. Liderato ni dating SP Cayetano, binatikos ni Senator Lacson. SP Gatchalian, itinanggi ang paratang ni Cayetano na flood control cover-up. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, Department of Education Secretary Sani Angara, sinabi na pag-aaralan ang mga hakbang upang mapaigting ang security protocol sa mga eskwelahan. Nakipagpulong si DepEd Secretary Sani Angara sa mga opisyal ng LGU, PNP at DepEd Field Offices sa Tacloban hinggil sa insidente ng school shooting na naganap kahapon sa San Jose National High School. Nanawagan siya sa pulisya na bantayan ng mga paaralan upang maiwasan na muling maganap ang insidente ng pamamaril. Nakaharap din ni Angara ang mga guro at kawani ng San Jose National High School upang alamin ang mga kalagayan nito. Ayon kay Angara, bibigyan sila ng psychosocial support at ang mga mag-aaral naman ay gagabayan ng mga guidance counselors sa pagharap sa epekto ng insidente. Samantala, bumisita rin si Secretary Angara sa mga mag-aaral na nasugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa Leyte Provincial Hospital. Tiniyak ni Angara sa mga mag-aaral at kanilang pamilya ang patuloy na suporta at tulong na ibibigay sa kanila ng DepEd. Kaugnay nito, Vice President Sara Duterte inihayag na siya ay nalulungkot sa naganap na school shooting incident kahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ito anya ay pagpapakita ng kakulangan ng gobyerno na makita ang kahalagahan ng intelligence gatherings at identifying threat. Ayon kay VP Duterte, hindi tama na ang reaksyon ay nagaganap lamang kung mayroon ng namatay o nasaktan. Dapat aniya na agarang kumilos na ang gobyerno para siguruhin ang kaligtasan at proteksyon ng mga mag-aaral. Samantala, sinagot naman ito ni PCO spokesperson Yusek Claire Castro at sinabi na may mga pagkakataon na hindi maiiwasan ang ganitong pangyayari, lalo na ang involved ay ang mga estudyante na minor de edad at hindi terorista. Ayon kay Castro, bago siya mamintas, ano nga ba ang kanyang suhestyon? 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon. Sa kaugnay pa ring balita, nakatakdang imbestigahan ng Senate panel sa July 1 ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Para sa buong detalye, narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Bukod sa investigasyon ng pulisya, nakikita rin ng Senado na kinakailangang suriin
ang mas malawak na dahilan na maaari nagtulak sa nangyaring karahasan sa Tacloban sa loob ng isang paaralan. Pinaplano ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na magsasagawa ng pagdinig kaugnay ng insidente sa San Jose National High School sa Tacloban. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, layunin ng pagdinig na alamin kung paano nangyari ang insidente at kung may naging papel ang internet at online platforms sa pagkalat ng mararahas na ideya sa mga kabataan. Kasunod ito ng pamamaril na ikinasawi ng 3 estudyante at nagtamo rin ng sugat ang 7 iba pa. Sa paunang investigasyon ng pulisya, isa sa mga tinitingnang motibo ang umano'y sama ng loob na may kaugnay sa pambubuli sa paaralan. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 2 menor de edad na tinuturong sangkot sa insidente. Sinabi rin ng PNP na patuloy nilang iniimbestigahan kung paano napunta sa kamay ng mga sospek ang mga baril na ginamit sa nasabing insidente. Umaasa naman ang mga mababatas na makakatulong ang pagdinig upang makabuo ng mga hakbang para maiwasan ang kahalintulad na insidente sa mga paaralan. Samantala, nananawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang nasabing investigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, posibleng umabot sa higit 11 pesos ang magiging rollback para sa presyo ng diesel at kerosene. Simula ngayong araw na ito, ipinatupad ang bawas singil na 3 pesos and 90 cents hanggang 5 pesos and 90 cents sa kada litro ng gasolina. Big time rollback naman sa kerosene na 9 pesos and 82 cents hanggang 11 pesos and 82 cents kada litro. Gayon din sa diesel na bawas ng 9 pesos and 4 cents hanggang 11 pesos and 4 cents kada litro. Tinatayang karamihan sa mga presyo ng diesel at gasolina sa Metro Manila ay mas mababa na sa 70 pesos. Samantala, patuloy pa rin ang pagtitiyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng inventaryo ng langis sa bansa. Base sa huling ulat nito, tatakbo pa ng hanggang higit 43 araw ang average na supply ng langis. Sa atin pong ulat panahon, Lunes sa bandang alas 8 ng gabi nang tuluyang maging ganap na super typhoon ang bagyong Francisco na bahagyaring humina ngayong araw ng Martes at bumalik sa typhoon category. Huling namataan ang sentro ng bagyo higit 300 kilometro sa silangan ng Calayan, Cagayan na gumagalaw west-northwestward. Nananatili pa rin itong malayo sa kalupaan at inaasahang lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng umaga, habang nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan at eastern portion ng Babuyan Islands na patuloy na makararanas ng malakas na hangin at pag-ulan. Samantala, apektado rin ang malaking bahagi ng bansa ng habagat at periphery ng bagyong Francisco na makakaranas din ng pabugso-bugsong malalakas na hangin. Susunod sa News Force. Impeachment pre-trial ni VP Sara umabot na ng 3 araw. SP Gatchalian itinanggi ang paratang ni Senator Cayetano na flood control cover-up. Guarantee letters mula sa DSWD tinatanggap na sa higit 200 sangay ng mercury drug. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.